bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikukwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Shutter, Kasal at Pag-ibig. Okay, itanong ko muna sa inyo. Kilala nyo ba yung tipo ng taong sasabihin sa'yo, ayoko na sa pag-ibig, pero ang trabaho pala niya ay pinaka-magic na bagay tungkol sa pag-ibig? Yung kasal? Oo, yun si Miggy. At ako, yung tanga na nahulog sa taong yun. Sige, dahan-dahan lang. Kukwentuhan ko kayo mula sa umpisa. Kasi grabe, ang saya-saya ng buong kwentong to. Promise. Ako si Carla. 26 na taon na ako nung nagsimula ang lahat ng to. At wedding planner ako. May sariling maliit na negosyo. Forever Events by Carla. Oo, alam ko. Medyo cheesy yung pangalan. Naniniwala ako sa forever. Kahit ako mismo. Wala pang forever sa buhay ko. Single ako ha. Walang boyfriend. Pero eksperto ako sa pagplano ng kasal ng iba. Grabe yung irony, no? Kaya araw-araw, tinatanong ako ng pamilya ko, Carla, kailan ka mapapapasal? Bakit sa ibang mo lang inaayos, hindi sa sarili mo? At sasabihin ko lang, busy pa ako tita, sumusunod lang sa timeline. Classic excuse ko yon. Ngayon, si Miggy naman. Siya yung photographer na palaging kasama ko sa mga kasal. May package kasi kami, planner plus photographer combo, para mas mura sa mga couple. At dahil doon, siya na ang laging partner ko sa bawat gig. Pero grabe, sasabihin ko na sa inyo agad, sobrang sarcastic ni Miggy. Parang kung may award para sa pinaka-cynical na tao habang nasa kasal, siya yung panalo. Habang lumalabas yung bride sa aisle, umiiyak ang lahat. Siya, nasa likod ng kamera niya, umurmur, ilang taon kaya bago sila mag-away tungkol sa in-laws? Miggy, sabi ko sa kanya, sinusulyapan siya ng masama. Seryoso ka ba? Nasa kasal tayo ha, hindi sa comedy bar. Numiti lang siya, walang pake. Sinasabi ko lang ang totoo, Carla. Statistics. Grabe, ganun kami palagi. Ako, naniniwala sa forever. Siya, naniniwala sa statistics ng divorce rate. Magandang kombinasyon, no? Nalaman ko rin mamaya kung bakit ganoon siya kasinikal. May kwento kasi siya. 5 taon na ang nakalilipas. May kasintahan siya. Matagal. Seryoso na. May plano ng magpakasal. Pero 1 linggo bago yung pinlano niyang proposal, biglang nawala na lang yung babae. Walang paalam, walang paliwanag. Nalaman na lang niya na umalis pala ng bansa, kasama ang ibang lalaki. Kaya ayoko nang maniwala sa forever, Carla. Sabi niya isang gabi, habang naghihintay kami ng Grab pagkatapos ng isang patay na event. Diba, sa part 1, kasal muna tayo dito, hindi patay. Sorry, sanay na ako. Ibang kwento yon. Anyway, kasi kahit gaano pa kabongga ang plano, minsan, wala talagang forever. Nakinig ako. Hindi ko na siya minaliit o kinontra. Kasi, grabe, hindi biro yung sugat na yon. Pero syempre, ako, hindi ko rin siya iiwan sa ganong kalungkot na kwento. Sabi ko sa kanya, sige Miggy, hindi ka pa naniniwala sa forever. Pero naniniwala ka ba sa till the venue closes at midnight? Kasi kailangan na nating pumasok. Tapos na ang program. Tumawa siya. Unang beses kong marinig siyang tumawa ng totoo.
Sige nga, Carla. Till the venue closes. Sa loob ng wedding season namin, yun yung Disyembre hanggang Mayo. Alam niyo namang panahon yun ng kasalan dito sa Pilipinas. Grabe, hindi mabilang ang mga nangyari sa amin. Kwento ko sa inyo ang ilan para masaya rin kayo tulad namin. May isang kasal, biglang nawalan ng kuryente sa gitna ng first dance. Buti na lang, may dalang flashlight si Miggy sa camera bag niya. Kaya ang ginawa namin, pinasindihan namin ang lahat ng phone ng mga bisita. Kinawang parang disco lights. Grabe, mas maganda pa sa original na plano. May isa ring kasal, nakalimutan ng best man ng singsing. Literal, naiwan sa bahay 1 oras. Tumakbo si Miggy papunta sa parking lot. Hiningi yung motor ng isang kaibigan. Sumugod papunta sa bahay ng groom para kunin yung singsing. Umabot siya bago pa lumabas yung bride sa aisle. Parang action movie, seryoso. At yung isa, hindi ko rin malilimutan. Nagkasakitan yung buong entourage dahil sa may na food poison sa catering. Kalahati ng bridesmaids nagsusuka sa banyo habang tumutugtog pa rin ng string quartet sa labas. Parang walang nangyayari. Grabe, kung gagawin kong sitcom yung buhay ko, hindi mauubusan ng episode. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhang yon, doon ko na-realize, masaya akong magtrabaho kasama si Miggy. Kahit sarcastic siya, laging handang tumulong. Laging kalmado sa gitna ng krisis. At unti-unti, may nararamdaman na ako. Isang gabi, pagkatapos ng isang particular na magandang kasal, sunset wedding sa Tagaytay, grabe ang ganda ng ilaw. Habang naghihintay kami ng sundo, umupo kami sa labas. Tinitignan ang bulaklak na natira mula sa arko. Alam mo, Carla, sabi ni Miggy, kahit ayaw kong aminin, may mga kasal talaga na parang totoo. Kanina, yung tinginan nila ng groom bago pa lumabas yung bride. Hindi ko kailangan i-edit yung reaction niya sa camera. Totoong totoo. See? May forever pa rin, Miggy. Tumingin siya sa akin, matagal. Tapos sabi niya, baka nga. At doon, grabe. Akala ko mangyayari na yung hinihintay kong sandali. Halos maghalikan na kami, seryoso ang lapit na namin. Pero biglang may dumating na sundo namin. Hinampas ang busina, sumigaw. Sir? Ma'am? Grab po? Grabe. Sa pinaka-magic na sandali namin, sinira ng grab driver. Buong biyahe pa uwi, hindi kami nag-usap. Parehong namumula, parehong hindi alam kung anong sasabihin. Pero mula noon, nagbago na yung kilos namin. Mas madalas na kaming nagte-text kahit walang trabaho. Mas madalas na kaming nagkikita kahit walang kasal. At grabe, ako mismo, nahihiya akong aminin. Pero nagsimula na akong mag-ayos bago pumunta sa mga meeting namin. Alam niyo na yun, di ba? 1 buwan pagkatapos ng Tagaytay, opisyal nang naging kami. Simple lang, walang malaking proposal, walang grand gesture. Ironic, no? Ako, wedding planner. Tapos ang simple lang ng pagsisimula namin. Pero masaya kami. Totoo. Tinuruan ako ni Miggy na hindi kailangan laging perpekto ang lahat para maging maganda. Tinuruan ko naman siyang huwag palaging umasa sa pinakamasama. Kasi minsan, sumusulpot din yung pinakamaganda. Naging okay lang din siya sa mga tita ko. Kahit tinatanong palagi kung kailan kayo ikakasal sa bawat family gathering. Sanay na siya, sasagot na lang. Tita, hintayin niyo pa po. Marami pa kaming babayarang utang. Grabe, sanay na siya sa biro ko tungkol sa forever. Pero
Katulad ng lahat ng kwento, may problemang darating. At ito, medyo malaki. Pati sa akin, nakakagulat. Isang araw, may natanggap akong email mula sa isa sa pinakamalaking corporate events company sa Pilipinas, Golden Isle Weddings and Events. Inalok nila akong maging senior wedding director nila. Malaki ang sahod, benefits, stable, at pambihirang oportunidad para sa negosyo ko. Kasi pwede ko raw dalhin ang sariling brand ko sa ilalim ng kumpanya nila. Mas malaking client base, mas malaking exposure. Ang laki ng desisyon na yon. Kasi kung tatanggapin ko, kailangan kong isara ang sarili kong negosyo. Ibig sabihin, wala nang planner plus photographer combo namin ni Miggy. Magtatrabaho ako sa opisina nila, full-time, hindi na freelance. At malamang, hindi na kami magkakasabay sa mga gigs. Hindi ko agad sinabi kay Miggy. Gusto ko munang mag-isip, timbangin ang lahat, bago ko siya idamay sa gulo ng isip ko. Pero, ang tanga ko. Kasi yung pagtatago na yon, doon nagsimula ang lahat ng gulo. Isang linggo pagkatapos noon, may isa kaming malaking gig. Ang pinakamalaki para sa amin noong season na yon. Seryoso. Celebrity adjacent pa yung couple. Pero, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo to ng maayos. Pero, yung bride sa kasal na yon, si Angelica. Yan pala yung dating kasintahan ni Miggy. Yung umalis na walang paalam, 5 taon na ang nakalilipas. Nagulat ako nang malaman ko. Pero mas nagulat pa si Miggy. Nakita ko sa mukha niya, habang sinasabi ko sa kanya kung sino yung bride, na parang nawalan siya ng lupang tuntungan. Miggy, gusto mo bang wag na pumunta? Pwede naman ako maghanap ng kapalit na photographer para sa gig na to. Hindi, kaya ko to. Sabi niya mabilis, medyo defensive. Trabaho lang to, Carla. Professional ako. Pero alam kong hindi ganon kadali. At sa buong araw ng kasal na yon, ang bigat ng hangin, nakita kong paulit-ulit, hinihinto niya yung sarili, tumitigil, humihinga ng malalim, bago bumalik sa pag-shoot. Sa gitna ng reception, habang nagsasalita yung mga tita ng bride sa harap ng lahat, may narinig akong pag-uusap. Yung tita ni Angelica, kausap ang isang kaibigan. Hindi alam na naririnig ko. Buti na lang nag-move on na si Angelica dati kay Miguel. Kasi tingnan mo, hanggang ngayon, photographer lang siya. Wala pa ring direksyon sa buhay yon. Ang sama ng pakiramdam ko nun, para kay Miggy. Pero, nakita ko rin sa mukha niya, malayo, habang kumukuha siya ng litrato, na narinig din niya yon. Pagkatapos ng kasal, habang nagta-take down kami ng equipment, tahimik na tahimik siya. Wala siyang biro, wala siyang sarcasm, wala siyang kahit anong sinabi. Miggy, okay ka lang ba? Okay lang ako, Carla. Bakit ba palaging kailangang okay ako sa'yo? Nagulat ako sa tono niya. Ano ba, Miggy? Hindi ko naman sinasabing may mali sa'yo. Tinatanong ko lang, alam mo, Carla, minsan, hindi lahat ng bagay kailangang pag-usapan. Minsan, gusto ko lang mag-isa. Nasaktan ako, pero pinilit kong maging maunawain. Sige, iiwan na lang kita. Pero habang nagbababa ako ng huling kahon ng equipment sa kotse niya, may nahulog na papel mula sa bag niya. Kinuha ko para ibalik. At doon, mga kaibigan, nakita ko printed email mula sa Golden Isle Weddings and Events. Nanlaki ang mata ko. Paano nasa kanya yun? Hindi ko pa nga siya sinasabihan.
Miggy, bakit nasa iyo to? Tumingin siya sa akin. Mukha niya'y matigas. Halo ng galit at sakit. Nakita ko sa laptop mo, Carla. Kanina, habang hinihiram ko para i-charge yung camera ko, bukas pa yung email mo. Miggy, hindi ko pa alam kung tatanggapin ko. Kailan mo ba sasabihin sa akin? Bago o pagkatapos mong pumirma? Grabe, Carla. Buong linggo, itinatago mo to sa akin. Habang ako, dinadala pa kita sa mga bagay na personal. Tungkol kay Angelica, tungkol sa mga sugat ko. Ikaw, may bagay ka palang ganito kalaki na tinatago sa akin? Miggy, hindi ganun kasimple. Simple lang yan, Carla. Alam mo ba? Kaya nga ayoko munang maag-commit sa isang tao. Kasi laging may tinatago. Laging may balak umalis. Napatigil ako. Kasi sa unang pagkakataon, hindi lang kami nag-aaway tungkol sa maliit na bagay. Sinasabi niyang katulad ako ni Angelica. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, Miggy, wala na akong masasabi pa. Umalis ako. Hindi ko na inintay pang sumagot pa siya. At habang naglalakad ako palayo, narinig ko na lang ang tunog ng pinto ng kotse niya. Sumara ng malakas. Tapos, umandar palayo ang sasakyan niya. Papalayo sa akin. Kinagabihan, sinubukan kong tawagan siya. Paulit-ulit. Wala siyang sagot. Nagpadala ako ng text. Wala pa ring sagot. Sa part 2, malalaman niyo kung anong desisyon ang gagawin ko tungkol sa alok na trabaho. Kung mababawi pa ba namin ni Miggy ang lahat. At kung ano talaga ang mangyayari sa amin. Huwag kayong mawawala, ha? Sabay tayo sa part 2.